Sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Huwebes. Agosto 14. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lupa na sa oras hatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ganyan pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Pulis na dinawit sa mga missing sabongero, may ibinunyag. Todo Balita. Herbosa na reklamo sa ombudsman. Todo Balita. 69 na Pinoy dinampot ng US Immigration. Todo Balita. Magalong nagbantang may mga kasuhan sa flood control kontrata, hawak ng sindikato. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, 40 sibilyan pinatay sa Sudan. Todo Balita. Sa ating mga lokal na balita, mga sagabal na poste sa ng telco dinimolis sa bayan ng Bayangbang. Todo Balita. Pamahalang palalawigan muli nagsagawa ng basic bread and pastry production training. Todo Balita. At LTO Region 1 matagumpay na napamahagi ang halos 4 na plaka sa sinagawang mobile distribution sa bayan ng Mangaldan. Todo Balita. Sa ating balitang sports, Aragalang at Cheritigo, dehado pero delikado. Todo Balita. At ngayon sa detalye natin mga balita, umapila ang kampo na isang pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalan sa bungero kay PNP Chief General Nicolas Torre III na atasan ng Criminal Investigation and Detection Group na ilabas ang affidavit na 12 testigo laban kay Julie Dondon Patingonan. Sinabi ni Atty. Bernardo Vitriolo, dapat isama ang affidavit ng mga ito para makumpleto at luminaw ang investigasyon ng Department of Justice sa isyu ng mga nawawalang sa bungero. Si Atty. Vitriolo ay legal counsel ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion na sinasabing may-ari ng palaisdaan na umano'y pinagtapunan ng mga labi ng sabungeros. Sa isang pulong balitaan sa Quezon City, iginiit ni Atty. Vitriolo na mahirap kung kalahati lang at isang side lamang na istorya ang nalalaman ng korte sa kaso dahil hindi anya makakamit ng mga pamilya ng missing sabungeros ang tunay na hustisya. Paliwanag pa ni Vitriolo, nagkaroon na rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ngunit hindi lahat ng lumabas sa investigasyon ay isinama sa case folder na isinumiti sa DILG o sa DOJ. Walang nilaan na pondo ang ehekutibo para sa ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP sa 2026 National Budget. Kinimpirma ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na tinanggal sa 2026 National Expenditure Program ang AKAP ng Department of Social Welfare and Development.
Doon po sa AKAP, wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year, wika ni Pangandaman nitong Miyerkules. Paliwanag ng kalihim, meron pang natitirang pondo ang AKAP para sa 2025 kaya hindi na naglaan ng pondo para sa susunod na taon, bukod pa sa limitado ang fiscal space. Samantala, nanindigan ng Kamara de Representantes na hindi sila ang nagbawas ng pondo ng PhilHealth Insurance Corporation at DepEd sa 2025 national budget. Anti-House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronnie Puno sa bersyon ng Kamara ng 2025 GAB, hindi nagalaw ang PhilHealth at DepEd pero nabawasan ay ang pondo ng Public Works. Sinong nagpalit noon? Paano nangyari yon? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yon. Sino yung bumawa sa Department of Education budget? Kasi pag alis dito sa House noon, kompleto pa yon, mataas pa yon, ayon pa kay o sa babala pa ni Puno. Sinabi ni Puno na nais ng National Unity Party na tulungan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging maayos ang paggastos sa pondo ng bansa. Samantala, umaabot na sa 69 na Pinoy ang mga nasa kustudiya ngayon ng United States Immigration and Customs Enforcement habang hinihintay ang pagpapadeport sa Pilipinas. Ito ay kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Affairs Eduardo de Vega sa Senado. Aniya, walang katotohanan na balitang itinapon sa third country ang 28 Pinoy na unang nasa kote ng ICE. Meron pero lahat to the Philippines. Walang dinala sa ibang bansa, saad pa ni De Vega. Nauna rito ay sinabi ni Erwin Tulfo na dapat gumawa ng paraan ng DFA na huwag itapon sa third country tulad ng El Salvador ang mga nahuhuling Pinoy. Handa na sa DILG Secretary John Vic Rimulya na isubmit ang pangalan ng mga opisyalis ng gobyerno mula governor hanggang sa barangay na pasok sa online gaming sites upang otomatikong maban ang kanilang pangalan at phone numbers sa pag-access sa gambling sites. Aniya, nakakita siya ng police officers at government employees na naglalaro ng online gambling sa kanilang telepono sa panahon ng kanilang break time. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2025-082, ang mga opisyal at miyembro ng Philippine National Police, Bureau of Fire, Bureau of Jail Management, Penology, National Youth Commission, ganun din ang Philippine Commission on Women, National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Public Safety College at National Police Commission at iba pang mapapatunayang lumabag sa online gambling ban ay maaring masuspinde at makasuhan ng administratibo sa tanggapan ng ombudsman. Sa iba pa natin mga balita, kinokontrol umano ng mga politiko ang paggawad ng kontrata sa mga flood control project ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa isang interview nitong Miyerkules ng gabi, sinabi ni Magalong na mga tiwaling politiko, ilan dito ay mga miyembro ng Kamara de Representantes, ang masasabing mastermind ng korupsyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Anya, naging kalakaran na ang pagbibigay ng komisyon sa matiwaling opisyal ng gobyerno upang mapaboran ang mga construction company sa mga proyekto tulad ng flood control project. It's a highly syndicated and organized criminal activity among powerful individuals na dapat talaga ma-identify, wika ni Magalong sa isang interview. And with the right investigation and the right collection of pieces of evidence, then meron talagang mapafile ng kaso dyan, babalapan niya. Pinuri naman ng alkalde ang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mahubaran ang mga nasa likod ng anomalyang flood control project. Dapat niya imbestigahan din ang posibleng kurakutan sa pagbili ng mga solar powered lamp post at cat's eye sa reflector sa kalsada.
Muling inihain ni Senator Risa Ontiveros ang panukalang batas na magkaroon ng diborsyo sa bansa. Sa Senate Bill No. 394 na tatawaging Dissolution of Marriage Act, kapag naging batas, sinabi ni Ontiveros na kapag nasira na ang kasal at hindi na talaga pwedeng magkasundo ang mag-asawa, katungkulan ng Estado na magbigay ng solusyon at iligtas ang mga bata mula sa sakit, stress at paghihirap na makita ang regular at walang katapusang pagtatalo ng kanilang mga magulang. Ayon pa kay Ontiveros, bahagi na ng realidad ang maraming unhappy, failed o abusive marriages sa lahat ng uri ng antas ng lipunan ng mga Filipino. Base rin anya sa data, palaging ang mga kababaihan ang nakakaranas ng pang-aabuso at karahasan. Patuloy sa pagkalat ng sakit na chikungunya sa buong mundo ayon na rin sa World Health Organization. Ang chikungunya ay isang sakit na dulot ng virus mula sa lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus na nagdudulot ng lagnat at matinding pananakit ng kasukasuan kung saan matake na rin ito 20 taon na ang nakalipas. Nagsimula uli itong lumaganap noong Marso sa mga isla ng Indian Ocean kung saan gumapang na rin ang nabanggit na sakit sa mga bansa sa Timog at Silangang Asya. Sa mga bansang endemic tulad sa Amerika, may 200,000 kaso na ang nitala ngayong taon. Nabatid na nasa 5.6 bilyong tao nakatira sa mga lugar na maaring tamaan ng masakit na dala ng Aedes mosquito at sa mga populasyong walang immunity, maaari itong kumalat agad. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa patlong distrito ng Pangasinan, isinagawa kamakailan sa Arena Civic Center ang Education Assistance Batch 2-2025 payout para sa 1,000 na mag-aaral sa kolehiyo mula sa pangatlong distrito ng Pangasinan. Sa pangunguna ni 3rd District Congresswoman Rachel Arenas, katuwang ang Department of Social Welfare and Development Office, matagumpay na naipamahagi ang tulong pinansyal na layong makatulong sa gastusin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Congresswoman Arenas, nakilala sa kanyang malasakit sa edukasyon at kabataan, kapag siya ay nagbitaw ng pangako, hahanap siya ng paraan para mabigyan ito ng katuparan. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng tanggapan ni Congresswoman Arenas upang matulungan ng mga kabataan sa kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at makamit ang mas magandang kinabukasan. Mahigit 4 na ang kliyente ng Department of Justice Parole and Probation Administration o DOJ-PPA San Carlos City Parole and Probation Office ang nasiyahan sa isang araw na saya, pakikipagkaibigan at pag-asa sa pagdiriwang ng ika-49 na founding anniversary ng ahensya noong Agosto 12 sa Sports Complex ng Urbis Tondo. Para sa madadalo tulad ni JR, hindi niya tunay na pangalan, ang kaganapan ay nagsisilbing paalala na ang mga pangalawang pagkakataon at isang panibagong buhay ay posible at ang isang mapagmalasakit na komunidad ay handang suportahan ang kanilang paglalakbay tungo sa pagbabago. Sa pamamagitan ng team building ng mga laro at raffle draw, ang mga kliyente, komunidad at mga stakeholder ay nagbabahagi ng masandali ng tawanan habang pinapalakas ang ang pagtataguyod ng pagpapagaling at responsableng rehabilitasyon. Samantala, inilunsad ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Kiko III sa pamamagitan ng Provincial Health Office ang kauna-unahang Universal Health Care at ito ay kinanap sa bayan ng Binmalay. Katuwang ang RHU Binmalay, layo ng aktibidad na ilapit sa mga residente ang iba't ibang libreng serbisyong medikal tulad ng mobile blood donation, dental at medical check-up, mobile laboratory services kagaya ng ECG at X-ray at libreng bakuna. Tampok din ang mga informative booth hinggil sa mental health, wild diseases at rabies, infectious diseases kabilang ang HIV at WASH, maternal at child care, family planning at eye prevention program. Meron ding mga pamimigay ng food packs, raffle at papamudmod ng educational materials. Sagot naman ng Gikusina Meals on Wheels ang mainit at masustansyang pagkain.
Dalawang poste ng Digitel ang giniba ng anti-dangling wire team ng LGU at mga telco noong Agosto 12 sa harapan ng public market at Mercury Drugstore bilang bahagi na rin ng clearing operations ng grupo. Alinsunod ito sa pinasang ordinansa ng Sangguniang Bayan at bilang pagtalima na rin sa direktiba ng Pangulo at DILG at sa Task Force Disiplina ng LGU Bayambang na magsagawa ng walang tigil na road clearing operations. Sa mga naturang poste na nakambalang sa sidewalk ay hindi lang sagabal para sa mga pedestrian kundi pati na rin sa mga motorista dahil napipilitang baybayin ng mga pedestrian ang daan para makaiwas sa mga posting ito. Sa lungsod ng San Carlos, sa isang makabuluhang hakbang tungo sa kalinisan at kalusugan, matagumpay na isinagawa ng lungsod ang Simultaneous Cleanup Drive 2025 sa pamumuno ni Mayor Julier Resuello at Vice Mayor Bogs Resuello, katuwang ang City Health Office sa pamumuno ni Dr. Susan Benitez at ng Liga ng mga Barangay sa pamumuno naman ni Barangay Captain Alexander Marcat. Layunin ng nasabing aktibidad na sugpuin ang mga posibleng pinamumugaran ng lamok na nagdadala ng dengue at tiyakin na nananatiling ligtas at malinis ang kapaligiran. Sa pamamagitan ng paglilinis, pinatunayan ng mga mamamayan at lokal na pamahalaan ang kanilang malasakit at pagkakaisa para sa kalusugan ng bawat San Carlenians. Mahigit 400 plaka para sa masasakyan ang matagumpay na naipamahagi ng LTO Region 1 sa sinagawang mobile plate distribution sa bayan ng Mangaldan nitong Agosto 11 at 12 katuwang ang lokal na pamahalaan. Sa datos ng LTO Western Pangasinan, 375 na plaka ang naipamahagi sa unang araw na aktibidad at 124 pa sa sumunod na araw. Layunin ng programang mailapit sa mga motorista ang pagkuha ng kanilang plaka upang bigyan solusyon ang naging backlog ng ahensya sa kanilang pamamahagi. Pinuri din ng LTO ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa pagsasaayos ng lokal o ng lugar at pagpapanatili sa mabilis na daloy ng distribution. Ayon kay Leonard Cruz, ang law enforcement officer at team leader ng operasyon, nakatulong ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan upang maging maayos at mabilis ang proseso. Sa kaugnay na balita, ang LTO Dagupan ay magsasagawa ng LTO Motorcycle Plate Distribution Caravan sa CSI Market Square dito sa lungsod ng Dagupan. Ito ay mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon kay Mr. Romel Dawaton, LTO Chief sa Dagupan, dalhin lamang ang photocopy ng Certificate of Registration. Bilang bahagi ng No Plate No Travel Policy, kabahagi ng distribution ng motorcycle ay para sa mga motorcycle na rehistrado mula pa noong 2017 and earlier. Replacement ng 7-character plate numbers with updated 6-character plate numbers kasama na rin at ang iba't ibang serbisyo. Malapit nang matamasa ng mga residente ng dalawang barangay sa Pangasinan ang mas madaling access sa pangangalagang pangkalusugan at mga serbisyo ng lokal na pamahalaan habang malapit na matapos ng Department of Public Works and Highways Second Engineering Office ang dalawang pangunahing proyektong infrastruktura, isang barangay health center sa Alitaya, Mangaldan at isang barangay hall sa Parian, Manawag. Sinabi ni DPWH Ilocos Region Information Officer Esperanza Tinasan na ang mga pasilidad ay bahagi ng patuloy na pagtulak ng ahensya na palakasin ang mga pangunahing serbisyong pampubliko sa mga komunidad ng katutubo, palitan ng mga lumang istruktura at lumikha ng mas ligtas, mas functional na mga espasyo. Sa Barangay Alitaya, Mangaldan naman, ang bagong dalawang palapag na health center na pinondohan sa ilalim ng 2024 at 2025 General Appropriations Act na may kabuang alokasyon na 5.73 million ay tinayo sa lugar na isang nasirang pasilidad. Kapag gumana na ito, ang 102 square meter na gusali ay magkakaroon ng receiving area, lounge, dalawang consultation room, stock room, storage space at a balcony. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan.
Literal na pawis at luha ang naging puhunan ng PLDT para makapasok sa kauna-unahan nilang Premier Volleyball League Finals. Pinatalsik ng PLDT ang 10-time champions Creamline sa kanilang knockout semifinals match noong Martes. Sasagupain ng PLDT ang Cheritigo, sinabak ang Signal HD sa isa pang semifinal games. Sa PVL Finals para sa gold medal sa linggo, ang kanilang laro ay gaganapin sa MOA Arena sa Pasay City. Pag-aagawan naman ng Cool Smashers at HD Spikers ang bronze medal. Sumanyang kabuuan nating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdesia daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kaantabay po natin sa technical side si Eli Garcia. Oras po natin ganap ng alas 5:25. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up
Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:30 at tuloy po, welcome sa ikulang bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami po yung mga nakakasama. Ako po si Susan Valdez Yadaw. At ako naman po si Liway Manantani Paragire. Ayan, bilis na araw ano na ngayon, Huwebes na ngayon at ngayon ay Agosto 14, so dispiras. Sweldo na. Bispiras ng sweldo. Sa siyudad na Alaminos, tuloy-tuloy po nagdadatingan yung mga may magagandang pusong mga organisasyon kasi ang dami talagang mga nawalan ng bahay doon. So issue. Isa ang PSU sa nag-donate nag-turn over ng pang relief para sa mga biktima ng emong at meron din silang isang Adapt a Family. Mm-hmm. So yung Adapt a Family na yon nag-donate sila ng initial na 70,000 pesos para masimulan yung rehabilitasyon, yung pagsasaayos ng bahay ng isang pamilya sa Barangay San Roque. Yan, pinakamahirap po kasi yung talagang masira yung bahay mo, mawalan ng bubong. Yung pagkain pwede ka pang mangutang o kaya yung kung ano man yung relief packs na kanilang natanggap pwede pang igawa ng paraan na tumagal ng ilang araw imbis na may naalala ko noon binigyan sila ng bigas at saka manok. Imbis kasi nga walang budget para mapatagal nila yung food supply nila na yon. Arroz caldo so ginawa. Tatalgal na imbis na i-adobo. Siyempre pag adobo tigi-tigi sa kayo ng Maraming magagawa yun. So yun pa. Pero kung mawalan ka ng bubong, lalo na pag o kaya yung masira yung bahay mo, napakahirap lalo na yung napakainit ng panahon o kaya biglang uulan, problema kung saan sisilong. Lalo na kung meron kayong mga kasamang bata at mga matatanda. Ayan, yung mga nakikita nga natin ng mga bahay doon talagang warat. So, hinahanap ko kung anong yun Barangay San Roque ang napiling anong tawag nito? Napili ng PSU na kumuha ng isang pamilya na i-adapt. Maganda rin yung ganun kasi nga naman yung utay-utay. Kapag ka isang pamilya yung at least isang pamilya na kaagad, yung mabibigyan mo ng at least one family na bigyan ng solusyon yung kanyang problema. Kaysa dun sa bigyan mo sila ng mga relief na marami nga mabibigyan. Yun nga lang relief pangtawid lang yun. Pantawid gutom. Katulad ng ginawa nga ng Inner Wheel Club dito sa Dagupan City, yung pinagsamang pondo para sa Operation Paglingap naman, isang pamilya dyan sa may PNR yung ipatayo din yung kanilang bahay na nagiba. Noon, matagal lang yung na-discover nila, nakapagpatayo na lahat yung kanilang mga kapitbahay, naiwanan sila. So, yun yung tinulungan din ng Inner Wheel na inadapt at tinulungan.
So hindi lang yung pagpapatayo ng bahay, nakita na rin yung kanilang mga kagamitan kulang. So halos na kompleto na rin. Kaya tuwing pupuntahan yung pamilyang yon, walang ginawa kundi umiyak. Umiyak sa tuwa. Ayan. So dito po sa siyudad ng Alaminos, ang dami nagpupuntang mga civic organizations, mga yung tawag nito, mga corporations, yung kanilang CSR na tinatawag, corporate social responsibility. Tuloy-tuloy pa rin yung pamamahagi, pagbibigay po nila ng tulong dito sa siyudad ng Alaminos. Yung nakaraan, Alagang Kapatid, kala ko yung Alagang Kapatid yun yung ng operation ng mga yung kuryente, mga cooperative. So yung Alagang Kapatid Foundation, naman yon, TB5. So ibang ibang kapatid. Alagang Kapatid. Tapos kasi di ba may pamilya, may kapatid. Kapamilya, kapuso. Aso sila kapatid. Sila kapatid naman. Nagpunta rin naman sila sa Alaminos. So mga selected, naman to, yung mga nandun sa loob. Yung mga tawag nito, PDLs naman, yung kanilang mga beneficiaryo. Yun. Alam niyo, matagal po yung yung pag-recover, lalo na kung kapos sa budget. Siyempre, pag kapos sa budget, ang priority dyan, pagkain para sa mga miyembro ng pamilya. Yung pagre-rebuild ng tahanan, unti-unti po yan. At malaking tulong kung merong makakatulong na iba. So, one family at a time, at least meron nang tumayong isa. O ngayon kung meron pang donors na iba, next family. Sa yung kaibigan kong teacher kahapon, nakita ko nung pumunta ako sa Dagupan City National High School. Sabi ko, "Ma'am, kumusta na?" Hindi pa ako tapos maglinis ng talagang linis na todo at mag-segregate dahil wala kang choice kundi itatapon mo na yung marami kang itatapon. Lalo na nalublub yun ng ilang araw na submerged, itatapon mo na kahit mga files. Tapon na. Parang ako, nadagdagan na naman yung mga nawala, na itapon na picture. Kasi pag nabasa yung picture, di ba yung mga printed, erase na lahat yun. Kaya nga tayo dito nga sa Dagupan City, akala natin affected tayo masyado dahil nga sa matagal na nakababad na baha. Pero yung dito nga sa yung sandali lang yung pagpasok nga, itong sandali lang yung pagragasa ni Emong. Pero hindi lang bahay, kundi siyempre nung nabaha, nung nawala na sila ng mabubong, nagliparan na pati mga gamit, nabasa lahat din ng gamit. So mas doble. At yun yung mahirap yung matagal rin talagang makarecover, hindi naman ganun kadaling magpatayo ng bahay. At saka isang kaigihan naman sa isang non-government organization, sa mga members, meron yung kunyari ikaw individual, gustong-gusto mong tumulong kahit papano, pero yung pera mo o budget mo maliit. Ayan, kung kasama ka sa isang organization o kaya meron kang sasabayan isang organization, yung maliliit na tulong yon pag pinagsama-sama, makakagawa ng isang malaking proyekto. So parang walis tingting yan. If you cannot do it alone, dahil sa kakapusan ng budget, pero gustong-gusto mong tumulong, ayan, pag may mga organization ka o kaya grupo, ayan, maiaambag mo kung ano man yung budget mo. So at itong mga non-government organizations na to, kagaya ng Inner Wheel, Rotary, Kiwanis at iba pa, JCs, mabibilis din po yung tumulong pag may mga kalamidad or after kalamidad or during calamity. Ayan yung pusong Pilipino, pusong naimulat sa kanyang puso at isipan yung pagtulong sa iba. Anyway, mga kaibigan, yung naibalita po natin kanina dito sa lungsod ng Dagupan, ayan, i-share sa atin to ni Sir Romel Dawato ng LTO Dagupan. Siya yung chief. Gaganapin nga ngayong araw itong LTO Motorcycle Plate Distribution Caravan sa CSI Market Square. Sa downtown ito, no? Sa Dagupan. Mag-uumpisa sila ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So ito po, hindi lahat ng services, kundi para lang sa mga motorsiklo. Bilang bahagi nga ng No Plate, No Travel policy, sabi ng LTO, sabi ni Sir Romel Dawaton, we will distribute motorcycle license plates to motorcycles registered in 2017 and earlier. Ibig sabihin, tagal nang walang plaka itong replacement of 7 character plate numbers with updated 6 character plate numbers.
Pangatlo, replacement of old design 6 character plates with new design plates 2017 and earlier. Motorcycles with no assigned plate number, motorcycles with an assigned plate number but no physical license plate, motorcycles using temporary plates at 2018 to present, owners are advised to coordinate with the dealers to claim their license plate. So ulitin po natin 2017 and earlier. 2018 to present, coordinate daw sila sa kanilang mga dealers, baka doon na yung inyong license plates. Ang kailangan lang, photocopy ng certificate of registration. Ayan. Get your official plate for free and ensure with LTO compliance regulations. Kagaya ng ibang government agencies, ang LTO kanilang inilalapit yung kanilang serbisyo sa mga kababayan po natin, lalo na wala na silang rason-rason sasabihin na araw-dawi para may LTO office. Nilalapit na nila at dire-diretso. Even on Saturdays, kahit walang overtime pay yung kanilang mga staff, nag-open sila para lang sa kanilang mga campaign, kagaya nitong distribution ng motorcycle plate. Ayan. Naalala kong NBI, meron din yata offer no na bibigyan sila ng isang opisina, pero doon sa sa may Bunuan, nireject yata nila yun kasi daw malayo. Yan. Pero ngayon tingnan mo ang LTO, may opisina na siya rin na maganda. Ando na rin ang CDA, ando na rin ang pabanda na rin yung mga opisina. Pupunta mo rin naman yun kasi kailangan mo sila. Correct. No choice ka kundi puntahan sila. Lalo NBI. Oo. Kailangan mo yun, lalo na kung nag-a-apply ka ng trabaho o kaya marami ang paggagamitan ng NBI clearance, lalo na yung mga nag-abroad. Yan, kahit malayo yan, pupuntahan. Pero parang may nakita akong post ni... Ang NBI pala, di ba kapag ka nag-apply tayo, lalo na kapag ka may hit yung pangalan mo, tuloy-tuloy na pala yun. Ay, kahit na ma-clear na? Oo. Pero ang mag-clear lang naman kasi is korte. Kaya nga, kahit may court, na? Pag meron ng court order na clear na, yun, wala na yun. Pero kapag kailangan i-request mo pala yun na i-clear yung mo. Sabi ko, bakit ganyan? Na lang, merong hit na ganyan, hindi mo naman kapangalan ng layo-layo. Para ako, Susana pangalan ko, Romana. Tapos, taga-Bautista, Pangasinan, taga-Tarlac naman ako. So, mga ganon. Yun, every time nakukuha ka ng NBI clearance mo, lalabas yung hit na yan. Hanggat hindi mo, court lang daw mag-uutos na cleared na yon. So, ganun pala yon. Kaya yung mga nagreklamo, gano'n lagi sinasabi, mag-ano na lang, meron at meron yan. Gano'n talaga yon. Wala sila magawa. Okay, sa bayan ng Bayangbang naman ngayon yung clearing operation po nila, yung talaga nililinis talaga nila yung mga sidewalks nila. Ngayon naman, pati mga evacuation center. Di ba yung mga ginamit ng mga evacuation area na pagkatapos gamitin, siyempre, itilak na lamay kinda. Wala na silang time na mag-general cleaning. So, ngayon naman, yun naman ang nililinisan naman ngayon. Kasama yun sa, at tuloy-tuloy na tawag nito, clearing and cleaning operation po ng bayan ng Bayangbang. Ayan. Ito good news naman. Alam natin maraming masaya dito. Yung mga incumbent. Barangay and SK officials. Dahil pinirmahan na ni President Bongbong Marcos yung batas postponing the barangay and Sangguniang Kabataan elections originally set for this year, supposed to be December. So sa bagong batas, ang barangay election na dati-rati ay naka-schedule ng December 2025, gaganapin sa first Monday ng November 2026. Ayan, yung nasabing Republic Act number 122. First Monday ng November 2026. Ayan, Republic Act number 12232, pinirmahan ng Pangulo kahapon, August 13, at nakalagay din doon na yung barangay SK Sangguniang Kabataan elections will be conducted every 4 years thereafter. So 4 years na yung kanilang term. Mas mabuti naman. Yung mga ang tawag dito, yung mga nanalo ngayon, itong incumbent ngayon, madadagdagan ng 1 taon yung kanilang term. Kaya kailan ang eleksyon ulit? First Monday ng November 2026.
And eto nakalagay dito, all incumbent, Section 4, holdover, all incumbent barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan shall remain in office unless sooner removed or suspended for cause until their successors shall have been elected and qualified. Ayun. So, pati sa mga sanggunian, ay pati sa mga... Pero ito provision, dagdag no. So yung binasa ko, Section 4, holdover. So mananatili sila hanggang sa next year. Section 5, transitory provision. Incumbent elective barangay officials serving their third consecutive term in the same position shall not be eligible to run for the same position in November 2026 barangay and SK election. So, hindi nila pwedeng first term naman nila ulit dahil hindi na. Graduate na sila. Oo. Oo naman. So, Kasi sobra naman na. Continuation lang naman yun eh. Parang ano lang naman, parang holdover lang naman. Okay, mamaya, natutuwag ilang Dagupeño kasi parang ito pong dalawang magkasunod na regular session ng Dagupan City, nagsalita si Councilor Chito Samson kasi marami nagtatanong. Yun nga yung nangyayari nga. Bigla tayo nalipat tayo ng Dagupan biglang ganon. Meanwhile, Dagupan tayo sandali. Ito pong ganap sa Dagupan City, balitado ito sa Dagupan, lalong-lalo na yung mga aware kung ano nangyayari sa syudad at maging sa mga nasa labas ng Dagupan, alam nila kung ano nangyayari sa Dagupan. Bakit gano'n sa Dagupan? Kawawa naman itong si Dada Reyna, parang gano'n. Nakikita nila yung nagaganap dito kasi live yung session ng Sangguniang Panlunsod. Pero merong kasi itong mga nakalipas na mga araw, ang tanong, ano naman ang sinasabi ni Councilor Chito Samson at saka ng pinsan niyang si Carlos Reyna kasi nga naman magkakamag-anak yung mga yan, tapos ramdam nila parang nabubuling mag-isa yung kanilang kamag-anak. Ano naman yung say nila? So, yun ano kayang pakiramdam? Anong say nung dalawang kamag-anak, pinsan niya, si Councilor Carlos Reyna, uncle niya, si Councilor Chito? Oo. Pero mamaya, ano ba yung senyas mo? Commercial ba yon o ano? O ready na ako? Oo. Yun. Dalawang beses yun eh. Yung isa yung August 4. Yung August 4 muna nagsalita rin si Although yung kanyang yung sinabi niya ay general statement, pero pakinggan muna natin. Let us always be reminded that within this august body, all members stand equal in dignity, in voice, and in the responsibility entrusted to us by the people we serve. Titles, positions, or tenure may vary, but our commitment to good governance, mutual respect, and public service must remain the same. Let us uphold the spirit of unity, collegiality, and fairness in all our deliberations and actions. Maraming salamat po. So, sabi nga nila, equality. Oo. Sabi, napaka-motherhood daw. Parang kumbaga sa general statement o motherhood statement yung sinabi ni Councilor Chito. Pero kung iintindihin mo naman, yun ang yun ang dapat na nangyayari sa Sangguniang Palalawigan, Sangguniang Panlungsod o Sangguniang Bayan or even sa barangay. Hindi na kailangang anuhin pa yung ginagawa ninyo. Hindi mo na kailangan pang sabihin direct na yung ginagawa natin kay Councilor Dada. Hindi ka na kailangan bumanggit. So kung nakakaintindi ka, maintindihan mo na yon. At inulit niya yun eh. Yun yung sabi na, merong nagsalita rin si Councilor Chito pero short lang, pero nagets mo na kung ano ibig niya sabihin. So, nagsalita siya ulit nung Lunes. So, yung short na yon August 4. So, nung Lunes, nagsalita ulit si Councilor Chito. Councilor Chito Samson. The gentleman from Pogo Chico, Councilor Chito Samson, is recognized. Thank you, Mr. Chair. Actually, this is not a privileged speech. Maiksing paalala lang po sa ating
mga kasama sa sanggunian. Mr. Presiding Officer, esteemed colleagues, let us remember that we were elected by the people of Dagupan City to serve, to represent, and to protect their best interests. In this august body, no one sits higher and no one stands lower. We are all co-equals, each of us entrusted with the same sacred duty, regardless of our party affiliations or political colors. Our people expect leadership, unity, and action. They did not elect us to be divided, but to walk together. Let us set aside partisan differences and instead join hands, guided by our common goal, the progress and welfare of Dagupan. If we move forward as one with mutual respect and shared purpose, we can achieve far more for our constituents than any one of us could accomplish alone. Dagupan deserves nothing less than our full commitment and cooperation. Let us be united for the good of our beloved city. Thank you very much. Councilor Chito Samson. Sabi ko, parang bumalik na yung ano ko sa kanya. Ako din, Yung bumalik na. respect mo yan, Kasi parang sabi ganun. ko nga, nung nag-uumpisa ako sa media, yung mabatch nila yun eh, na ang gagaling nila lahat, and talagang believe ako sa kanya, magaling. And then it's back. And I salute. It's not, for me, it's not a mother statement. It's Ang a linaw eh. reminder, paalala ng isang hindi lang senior in age, but in experience, True. and veteran counselor ng Dagupan. Kasi siya yung pinakamatanda din, experience at saka age eh. Let us be reminded. Kaya Ganito. mariing paalala, I salute you, Councilor Chito Samson. Sabi, no one sits higher and no one sits lower. Ibig sabihin, pantay-pantay. Hindi mo sasabihin na tumabi ka na lang at manood ka na lang. Kasi pantay-pantay kayo dyan. Kumbaga sa ano, lahat, sige, higher siya ng position, pero yung mga kasama niya, pantay-pantay lang sila lahat. Lahat ng mga councilors. Kaya dapat pantay-pantay din ang pagtingin. Huwag yung sasabihin na sa isang nasa oposisyon na tumabi ka na lang at manood ka na lang. Kaya siguro, hindi na rin napigilan ni kasi parang ano na rin yun yung sila na rin yung nababastos, di ba? Oo, as members ng sanggunian. Kasi nakikita mo matatagal na sila dyan eh. Isa sa matagal na rin dyan eh, si Councilor Mike Fernandez. Nag-umpisa siya as SK Federation President. And then naging liga ng mga barangay president. Tapos regular councilor. Tama ka nga yung sinasabi mo nga na si Councilor Chito, siya yung pinaka-senior dyan. At hindi naman siya basta-bastang councilor din. Actually, gusto ko siya. Kumbaga sa parang dikampanilyang councilor din siya. Marunong, magaling. Pagka hindi siya nagsalita at ganun yung nakikita niya na nangyayari dun sa konseho, para naman siyang walang kwentang councilor. At saka sorry ididikit ko lang po yon sa mga estudyante ng University of Luzon. Pinapakita po ng inyong presidente kung ano yung dapat sa sanggunian. Leading, basta ako saludo ko, narinig ko, balik na naman sa Kasi ilang beses na rin siyang naging counselor. After a while, tahimik lang siya eh. Pero kung magsalita rin siya sa sanggunian noon, talagang makikinig ka. At parang ganyan, reminder. Kaya nga, although yun nga, hindi niya direktahang sinabi kung ano yung kanyang kung ano yung yung mga hindi alam yun kung ano nangyari, hindi nila alam kung ano yung ibig niya sabihin. Pero sa mga nakakaalam, lalong-lalo na sa kanila doon sa konseho, ang linaw po ng mensahe. Sabi nga let us move forward with mutual respect. Ayun. At saka yung shared purpose. Sabi, binoto tayo hinalal tayo ng taong bayan, hindi para magkahiwa-hiwalay.
Hindi para gumawa ng division. Hindi parang kumbaga sa ano man yung kulay mo, ano man yung kinaaniban mong organisasyon, political organization, iisa lang kayo, pantay-pantay. Ganon. Sana tumatanim sa unsik-sikod utok-da itong mga binilinan o na ang tawag to, yung pinaalalahanan ni Councilor Chito, sana sumisiksik doon sa utak nila na, kasi nga reminder nga lang yun eh. Baka nga naman nabubulagan lang sila or nakakalimot lang sila. Kaya parang paalala lang ni Councilor Chito. Yung kasi kanyang, tutuusin, ginawa. ilan sa miyembro ng incumbent ang mga matagal na ring balik-balik na ng mga councilors. At na yung iba niyan naging councilor naman during the time of yung iba siguro naabutan ba nila si the late Mayor Benji Lim, and then during the time of former Mayor Brian Lim na nirespeto yung na co-equal sila, at kahit nasa opposition kung may kailangan sila, di ba ilang beses natin na-witness yan during the time of BSL. Yung mga measures na gustong ipinapapasa noon, if the late Mayor Benji Lim ay talagang turned down ng mga hindi niya kaalyadong councilors. Pero after the session, after a while, same day punta sila sa opisina niya dahil may mga ipapapirma sila. Pinipirmahan. Welcome. No ifs, no buts. True. Kailangan nila yun eh. Pirma. At nakakalapit sila. Kahit during the session, wala, hindi makalusot yung mga measures ni then Mayor BSL and din si Mayor Brian Lim. Pero nire-respeto na co-equal sila eh. Executive and legislative, and they should work together para sa mga dagupenyo. Walang barrier kapag ka sila yung yun yung mga leaders talaga na leader ka ng lahat, leader ka ng buong bayan o leader ka ng buong syudad. Hindi ka leader ng mga kakulay mo lang, hindi ka leader ng mga supporters mo lang, kundi leader ka ng lahat. Dapat pagkatapos ng eleksyon, yun yung dapat pagkatapos ng eleksyon, di ba lagi natin naririnig yan, magkaisa na tayo, magtulungan tayo para sa ating bayan. Hindi yung doon mo nasisimulan, maririnig mo kagad, unang-una pa lang, wala nang sagabal, wala nang perwisyo, tuloy na kung ano man yung itutuloy nila. Pero siyempre, yung kanilang ginagawang kung ano man yung mga slogan nila, pwede mo naman baliktarin kung anong ibig sabihin nun. Tuloy ng perwisyo, pero Sara may arom, tuloy na yung anli perwisyo, o wala na yung sagabal, wala nang pipigil sa kanilang kung ano man yung gusto nilang gawin. Ayan, meron na lamang po tayong 3 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Kahapon pumunta ako sa senior high school ng Dagupan City National High School. At sabi ng mga guard doon, ma'am, batiin nyo naman kami. Palagi kami nakikinig. Ganun din sa junior high school, nakatutok sila sa atin. So, binabati natin ng good morning ang mga guard dyan sa senior high school ng Dagupan City National High School. Si June Sacoles, si Dong Gusto, si Greg Hikiana, at saka si Noy Bangsal. At syempre, yung mga kasamahan nyo dyan, good morning. At ganun din yung mga nasa junior high school, sina Gerard, sina Larry, sina Martin, at yung iba pa. Good morning po. Ayan, flight na pala ngayon ni Thursday. Ni Rose Graham. Akala ko si Anden. Sino? Si Smadel. Ay! Kailan siya dadating? Wala, hindi ba? Hindi ko alam. Basta tagal niya ng plano umuwi. si Madam Rose, ano siya? Siya ng US din. Oo, babalik niya siya sa US. Siguro mga 2 years din siya doon. Oh! Ayan, kaya pinaspasan niya ng nag-active habang nandito ako. Rotary tsaka inner wheel. Oo, pero sabay-sabay niya na yan para yung mga mahilig sa... Okay, mga kaibigan, 2 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning, Tristan Wyatt Gulay at saka si Grace Matro. At si Cora Aquino at kay Mar dyan sa Tabang, good morning. Si Marie at saka si Nino dyan sa may Doris,
sa Kalasyaw, sa Lingayen. Good morning. Ayan. Madam Roske, good morning. Sabi ni KB Fu, Mm. paano mo igagalang at irespetuhin ng SP Dagupan kung ganyan sila? Walang pagkakaisa. Sa totoo lang, nakakahiya na ang SP Dagupan sa karamihan, lalo na sa ibang LGU. Hanggang Manila, balitado nangyayari sa SP. Dapat magkaisa na silang lahat. Unity. Yun. Mhm. Isa lang naman yung ano. Kumbaga sa ano, ito na yung time sana na pinakamadali yung unity. Kasi isa na lang ang liligawan mo. Pero wala Oo, pa rin. Correct. At saka ayan, saludo din tayo sa Urdaneta City. Si Mayor Paraino. Oo. Dahil in-embrace niya yung mananalong ilan sila pero in-embrace nila yung mananalong opposition. Yan. Yung oath-taking nila, Kasama sila. Ayun. Ganun din naman. picture-taking, kasama sila. Ganun din naman dito sa Dagupan kapag ang namumuno ay ang mga lim, kasama rin naman. Nakita nga natin yung picture nila noon, 'di ba? Kasama pa si Vice Mayor Brian Cua. Lahat sila iisang buong pamilya. Parang ganon. Pero pag yung alam na natin, hindi talaga kasama. Morning mga madam, pag-greet po ng 42nd wedding anniversary sina Mrs. Turo Kagiwa. Tama ba to? Mrs. Turo Kagiwa and Cecilia Kagiwa. At saka good morning Ernesto Masada, si Rafaela Costa Mangalya, good morning. Mamata, good morning. Entropa. At saka si DC Vian, good morning. Ayan. Sa tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng food packs ng team ni Manay Gina de Venecia. Ito yung galing DSWD para pa rin sa mga nasalanta, naging biktima nitong si kalamidad na si Emong. Ayan, yung ate kong isa, natanggap na rin niya yung kanyang relief packs mula through the office of Manay Gina de Venecia, yung congresswoman natin dito sa 4th District. Ayan mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Madam Rose, good morning. Ay, Kuya Benji Tan, good morning. Ayan, wala na po tayo sapat na oras. Antabayan na po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side. Si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 70